Medyo sub-sub siya. Hindi lang siya sub-sub na nakaganyan. Siyempre sports bike ganyan, diba? Oh, sarap. Dito na try natin kung uubra sa Pilipinas, kung nilipat yung mga mas mabagal na auto sa fast lane. Alrighty. Uy, si Reed 4 Speed ba to? Parang si Reed 4 Speed to ah. Eh para sa akin, ito yung pinaka-powerful na naked bike in the market eh. Pagka Ducati, diba? Ito yung ultimate dream eh. Ay, para! Merry Christmas! Nakakatuwa na tayo pa rin ang magkakasama. Kung napapanood mo tong video na to, for sure isa ka sa mga solid ka mix, diba? Siyempre nanonood ka pa din eh. Wish ko lang naman ngayong Pasko para sa atin guys is na magsama-sama pa rin tayo sa darating na taon, sa papasok na taon, diba? Naway, suportahan nyo pa rin ang ating channel. At sa mga bagong dating sa channel natin, welcome po. Kung napapansin nyo guys, ang gamit natin ngayon ay Ducati Street Fighter V4S, which happens to be the personal bike of Boss Toti Alberto. Gamitin daw muna natin tong bike niya. Such an honor. Ngayon pala guys, pupunta tayo sa amin sa Batangas. Why not gamitin natin yung Street Fighter? Actually, kakakuha ko lang nito kanina sa kayo ng umaga sa Ducati Manila. At syempre, dun muna natin iniwan yung ating Hyper Motard A2. Maybe it's not the first time na lalabas sa vlog ko, kasi alam ko nag-test ride tayo nito, inikot lang natin sa may Alabang. Pero this is the first time na magagamit natin siya sa expressway, ay uuwi natin siya sa bahay. I'm very excited. Kasi nauumay na kayo sa ADV. Panay tayo ADV content kasi nga nakakatuwa mag-scooter ngayon guys. Grabe. Eh itong paggamit natin ng Street Fighter, di ko naman din inaasahan to. Eh sakto, diba? Why not? Gamitin natin. Pa-experience ko sa inyo ang Street Fighter V4S. Itong tanke niya guys, sabi ni Boss Toti, ano to eh, pang 2023 daw na tank. Kaya parang sabi ko kanina, parang medyo iba siya sa normal na tanke. So sa detail niya guys, makita mo meron kang dalawang Ducati dito na I'm not sure kung sticker siya, pero naka-incorporate siya sa tanke. Then you have here Street Fighter V4S. Tapos meron ka dito sa gilid na Street Fighter V4S syempre. Yan. Mamaya ikutan natin yung bike, pakita ko sa inyo yung look niya. Tapos para sa 5.8 guys, tiptoe ako pagka dalawang paa ang nakababa. Pero hindi naman siya super taas, like kalahati ng paa ko yung nakalapat sa lupa. Ang displacement ng bike na to, same sa Panigale, since it's a V4, nasa 1103 to be exact. Technically same sa engine ng mga Panigale at Multistrada. Lahat pa sa V4, kakapareha sila ng mga engines. Ducati Alabang. Ay, grabe to. Oh, sarap. Oh, grabe. So since it's a Street Fighter, ito ay technically a naked bike, naked version ng mga Panigale. Kahit siya ay naked bike guys, pagka sumakay ka dito, yung pagka-aggressive ng isang sports bike, mafe-feel mo pa rin dito sa bike na to. Medyo sub-sub siya. Hindi lang siya sub-sub na nakaganyan, syempre sports bike ganyan, diba? Dito naman ay straight yung handlebar, pero yung upo kasi natin dito medyo mas mataas yung likod, kaya medyo pa sub-sub pa rin ang dating. First time ko ulit mag-expressway ah. Kagandahan ng may ganitong bagga dito oh. Whatever man kailangan mo sa toll gate, nakukuha mo siya kaagad dito guys. Ito yung gusto ko sa A21 sana natin eh. Diba? Kukunin ka ng ganyan, ay ganyan, oh, diba? Okay ka na kaagad. Tayo pala guys is nasa Sport Evo mode. Ang mga modes niya pala guys is Race Evo. Ito yung pinakapang malakasan. Track mode ata yan eh. Sports Evo, Road Evo, Wet Evo. I'm not sure ano yung meaning ng may Evo. Ayun o, diba? Pag hindi binasa yung card mo, kunin mo lang dito.
O diba, mas madali. I don't know if yung maximum horsepower nito yung stock na horsepower ng isang Street Fighter. Knowing Sir Toti, malamang meron na tong mga nagpa-mapping or may mapping na tong motor na to. Since naka-Acra din yung exhaust nito guys, GP exhaust ata ng Acra yung tawag dyan I'm not sure. May mga mapping yan na kasama usually, tapos pinoprogram lang sa ECU ng bike. Ewan ko kung yun dahil bakit may mga Evo dun sa modes, or talagang stock yung mga Evo. Di pa ako nag-i-research Ang gusto ko rin sa kanya guys, kahit magbabad ka sa low RPM, regardless anong gear ka, sobrang less vibration. Kung compare ka siya sa mga lower model na ito, relax lang talaga tayo. Di tayo nakakaramdam ng any vibration right now. And ganito ang POV natin guys pagka meron kayong Street Fighter, diba? Ganda ng side mirror, tamang tama lang sa itsura niya. Pero usually iba ginagawa, tinatanggal yan, nagpapakapit para end, or minsan tinatanggal na lang yan. Tsaka maganda naman itsura nung stock na Ducati side mirror tinan mo. Hydraulic clutch na rin, hydraulic brake, tapos Brembo yung ano natin, master cylinder natin. Brembo din pala to, itong hydraulic clutch. Ewan ko kung nakikita niyo yung dalawang, bali apat yan kasi kabilaan. Pero meron sa isang side, makita mo yung dalawang parang winglet. Yan, ayan. Yan ay para sa downforce guys. Pagka medyo mabilis ka na, para maiwasan mo yung lilipad yung motor mo. Charot lang, di naman lilipad. Kumbaga parang bukas yung kapit niya sa kalsada, sa ground. Yun yung pinaka main purpose niyan. Sa lakas ng motor na to guys, nako, ewan ko na kung wala kang ganyan. Nakita ko sa video ni Brother Mr. Mischief, idol natin from Dubai, kung paano daw nirespeto ang left lane or fast lane sa kanila. Sabi niya doon, nakita doon ng kotse sa fast lane na may mas mabilis sa kanya, lilipat daw kagad. Dito to try natin kung uubra sa Pilipinas, kung lilipat yung mga mas mabagal na auto sa fast lane. Tingnan natin dito iniilaw-ilawan ng pagkamotor. Titignan natin dito. Tsaka bigyan natin sila ng pagkakataon na lumipat kasi mamaya hindi naman sila makalipat kasi may kotse pa doon sa kanan. Pero makita mo ngayon pa lang, itong nasa harapan natin, may mas mabilis sa kanan sa kanya pero di siya lumilipat. Mas mabilis yung mga kotse sa kanan pero stay pa rin siya. Try natin ilawan. Bigyan natin ng chance naiilang din ma-pressure din. Huwag tayo mag-iilaw-ilaw masyado. Kasi minsan diba, gusto mo naman lumipat ng linya pero yung nasa kanan kasi babagal, so mawawala yung momentum mo. Yan, tulad yan, nagkaroon siya ng chance, lilipat siya. Tingnan natin yung isa, mas mabilis yung Wigo bigla. Ito, tingnan natin. Yun. Alrighty. Lakas ng hangin. So ganito ka lakas sa bike, tapos naked, mananawa ka talaga sa hangin guys. Dito naman sa Pilipinas, respeto din ng fast lane. May mga times lang na hindi na nila magawa, may ipit sila pag lumipat pa sila. So parang mawawala yung momentum. Naramdaman natin yan pag sa mga nagdadrive ng 4 wheels, ramdam natin yan. Tingnan natin to. Ayun, gusto niya lumipat pero mawawala siya sa momentum So pag lumipat siya, babagal siya, sayang yung momentum niya ngayon. Understandable. Pero at least, diba, alam natin, diba? Kaya natin kung ilipat yung Camry. Last na. Alrighty. Gutom ako Baka ako kumakain. Stop over muna tayo dito sa Plaza. Wala naman tayo nahabol ng oras. Gusto ko dito sa mga B4 pagka nag-ship up talagang pumuputok Right. Gutom ako. Kain muna tayo dito sa Kenny Rogers. Balik ko kayo guys. Alright, tapos na tayo kumain guys. Ayan ikutan muna natin tong Street Fighter V4S para sa inyo guys. So ito yung sinasabi ko sa inyo yung winglet kanina. And since it's a V4S, ang pinagkaiba ng V4 sa V4S guys is itong electronic suspension na Öhlins. Ayan itatak ko, Öhlins. And naka Marchesini Forge mags na siya guys. Yan. Ito yung 2023 na tangke guys. So sinasabi ko kanina. Ayan, ang ganda
Tapos naka Akrapovic na exhaust na GP exhaust ata to guys, I'm not sure Kasi pag ganyan yung itsura guys, 'di ba? Pang MotoGP. Ano, fully titanium yan guys oh. Tapos yung mga cover niya dito, yung mga heat guards niya is carbon fiber. Ayun oh, may mga iba pa kulay niyan guys oh. 'Di ba? Tapos ang ganda ng part dito guys. Ayun, meron kang ditong part ng Ducati dito. Ayun oh. Kung dito mo siya titignan, napakaganda niya guys. Grabe. Ayun oh. At ito ang kanyang all-in suspension sa likod guys. Electronic din yan. Ayan, so when you say electronic yan, na-adjust yan dun sa handlebar natin. Brembo brakes front and rear. At then all-ins yan front and rear syempre. Uy, si Reed for Speed ba to? Parang si Reed for Speed to ah. Parang kilala ko tong helmet na to ah. Pero nasaan kaya si Boss Reed? Nandito yung kanyang mga gamit At saka nandito yung kanyang helmet Ang ganda ng kanyang DRL dito guys oh. Para siyang nakasimangot, 'di ba? Kala ko si Boss Reed, hindi pala. Nalin lang ako dun sa helmet kasi tsaka sa motor Sensya na Boss Reed. Isa sa mga factor din yung road condition. Usually yung mga nandyan sa kanan, mga nasa gitna, ang papangit ng kalsada dyan kasi dyan din dumadaan yung mga malalaking truck, mga mabibigat na truck, mga bus. Minsan nasisira doon, nag-aaroon ng mga potholes. Syempre yung mga pihigan sa kotse, mga masiselan sa kotse, no choice sila. Kesa masira yung sakyan nila sa mga lubak, stay na lang dito sila sa maayos na linya. Dito sa fast lane, bihira lang naman dumaan dito or luminya dito yung mga truck or bus, di ba? Ayun lumilipat naman sila kasi yan dyan sila dumilinya yung mga bus. Ayun ang daming uneven, ang daming potholes. Ayun, may mga patches. Ayun ang dami, di ba? Ayun So, feel ko yan yung mga factor bakit nag-i-stay yung iba, lalo na yung mga masaselan sa kotse sa pass. Wala tayong magagawa doon. Ang masama lang, pag inuuli ka, ewan ko kung pwede mo i-contest na ganun. Bukod sa Multistrada V4S na nagamit natin, yun kasi yung pinakauna kong V4S experience guys, na malaywan na. Diba nakita nyo naman yung experience ko doon, tuwang-tuwa ako doon sa motor na yun kasi sobrang lakas, at the same time komportable ka. Dito naman, iba naman yung feeling ng naked bike tapos V4. Kumbaga iba yung experience niya when it comes to wind drag, body position. Magkakaiba yan lalo na pagka na-try nyo yung V4 naman sa Panigale. Ngayon kung decidido ko mag V4, kung nasa sa'yo na yun kung anong body position ang gusto mo, kung gusto mong pang long ride, komportable, aggressive na naked, or sports bike, which talagang yun, sub-sub ka doon, talagang pang racing yun. Pasok ng quick shifter tsaka auto flip, ang suwabe lang. Nakita nyo guys kung gano'n siya ka-nimble, diba? And napaka-agile niya. Dito mo may experience yung powerful na bike, tapos super agile. Ibang iba yung karakteristik niya.
Coming from Hyper, kumbaga di mo sila pwedeng i-compare eh. Iba yung adrenaline, iba yung feeling na ibibigay sa'yo ng bike na to. Iba rin yung sa Hyper. Pwede natin itong i-compare siguro pagka yung mga ibang naked na nahawakan natin, lalo sa kategory nito, nasa 1000cc pataas or 1000cc. Kaya kung gumagamit ka ng mga MT-10, CH2, and any other 1000cc na bike, yun ang pwede mong i-compare kung anong mas okay. And para sa akin, ito yung pinaka-powerful na naked bike in the market eh. Pagka Ducati, di ba? Ito yung ultimate dream eh. Para sa akin, ito yung ultimate naked bike. Power nandito, throttle response, power delivery, bibigay niya talaga sa'yo, hindi ka mapapaya talaga. Kumbaga kung hanap mo talaga yung matorque na motor, hindi ka papabayaan, yung may safety pa din. Solid itong Street Fighter na V4S. Ang hirap pagka wala ka ng battery ng GoPro. Dito pala tayo guys sa Ibaan exit. Grabe, okay lang din naman kasi grabe yung daan dun sa after ng Lipa. Hindi rin ako makapagsalita dun, gawa ng aalog-alog yung boses natin dun for sure. Kaya pag dadaan kayo ng Startol after ng Lipa, lagi kayo sa kaliwa. Kasi pagka next day kayo sa kanan, wala, sira auto nyo dun. May nakita nga ako kanina, tumigil siya sa gilid tapos tinignan niya yung gulong niya kung okay pa. Ganoon kasi dun eh, after ng Lipa. Alam mo flat ka eh, lalakas yung tunog ng gulong mo eh. Hala, umuulan na dito. Basa ang kalsada. Lipat natin sa wet mode. Wet mode, wet Evo. Close throttle. Okay, wet Evo na. Actually guys, malapit na tayo sa pupuntahan natin. In-impression ride lang din natin itong Street Fighter V4S ni Boss Toddy. Again, Boss Toddy, maraming salamat po sa tiwala na paggamit sa akin itong personal bike mo. Grabe. May mga for sale pala na demo bikes ang Ducati Philippines guys. Actually may post ang Ducati Philippines nun na may certain days lang yung demo bikes for sale nila. Pero as per Sir Omi, nakausap naman natin siya, ongoing pa rin yung pagbebenta ng mga demo bikes. Actually ang mga demo bikes malaki ang cut sa presyo sa SRP. Check nyo lang yung listahan, labas ko dyan yung poster nila. Hindi ko nga lang alam kung alin dyan yung mga nakuha na sa mga hindi pa. Don't hesitate to inquire sa Ducati Philippines page or kila Boss Omi. Kasi sayang, kung may pera lang ako, baka kumuha ako dun. Normally yung mga demo bikes nila, minsan kinakabitan na ng mga aftermarket parts such as yung mga naka-termi, yung iba naka-damper, yun, sinasama nila yun. Tapos mas mababa pa rin sa SRP yung benta nila. O diba, sulit na. Talagang may milyahe lang, pero hindi naman din ganun kataas. Hindi naman sila nagbibenta ng mga more than 10,000. Jackpot ka pagka nasa ano pa yan. Nagbibenta sila mga 3,000 odo. Fresh pa rin yun. Tsaka well maintained pa kasi kasa yun. Ito yung FD namin na ginagawang pick up ni Papa eh, oh. Punong-puno yung loob eh. Pero naka-forma yan, oh. Naka-18 yan. O diba? Lowered na lowered yung likod kasi gawa ng bigat ng likod. Promote ko lang ulit yung resort ng family namin. Dito yan sa Batangas City. Tamang ano lang, tamang ride lang. Pwede naman kayo mag-breakfast dito, pero magpapasabi lang kayo para mahandaan kayo. So lagay ko ulit yung page namin dyan. Sabihin nyo lang na nakita nyo dito sa vlog na to, bigyan ko kayo ng matinding discount. Maganda yan pagka-grupo kayo para mas solid, tsaka mas sulit. Siyempre lahat tinatanggap natin, mapa lower CC tsaka higher CC. Nag-offer kami ng dito. So kung gusto nyo after nyo mag-breakfast dito, ligo kayo, ganyan, stay muna kayo for a while bago kayo umuwi, pwede yun. Ay, ang galing oh, pagka nilagay pa na sa Race Evo, iba yung gauge niya guys oh, pang truck talaga oh. Angas. Alright, palam na guys, and I'll see you on our next vlog. Peace out and babush. Run it up.
keeping up, no sleep.